Wala naman ako nakitang ganyang picture si Tebes. Tama, mali. Naalala ko lang kasi, hindi ko pinagtatanggol si Tebes ha. Naalala ko lang, kung si Tebes na ang ginagawa, sumasayaw ng budots, nagpapatawa. Tapos, alam mo yung ibig ko sabihin, hindi ko naman sa nilalait si Tebes ha, pero kita nyo naman ang itsura ni Tebes para maging terorista. Diba? Sa katunayan, yung huli niya ngang kaso na tungkol sa firearms, dismiss ng husgado. Ibig sabihin, yung mga fabricated evidence na mayroong mga baril ay wala, dismiss. So doon, ano ibig sabihin nun? Tama, all along, tama pala yung sinasabi na tinanim yung mga baril. Gets ninyo? All along, tama yung sinasabi ni Tebes na tinanim lang yung mga baril. So all along, tama pala yung sinasabi niya na darating panahon na mag-ano sila dito, re-raid tapos magtatanim sila ng mga baril. Tama pala. 'Di ba? At sinungaling. Diba? Sinungaling? Walang iba kung hindi yung nagsabi. Hindi, na may nakuha kami mga baril. Tama, mali? Kaya nga ewan ko lang kung hindi pa nakikita ng tao kung papaano ginamit sa politika. I don't like Tebes. As a matter of fact, I don't like Tebes. Okay? Kaya lang, kung ganitong gobyerno natin, particular si Secretary Remulla na isang DOJ Secretary, gagamitin ang kanyang impluwensya para manggipit ng isang politiko, mali na ho yun. Diba? Tapos, may nakita kang ganito. At ang sasabihan pa ng terorista, yung taong sumasayaw lang ng budots. Yung ganito, nga. Bakit? Kaya magbigay ng butante? Mismong kapulisan na nagsabi, yung ibang mga kapulisan nila, umalis na sa kanila at pumunta na dito. Naging bata na nito, ni Senyor Aguila. Although some, actually particular si Senator Bato, sabi niya, mukhang may nagko-control dito kay Senyor Aguila. Mukhang merong mas mataas daw. Pwede rin, posible rin. Kasi baka mamaya, eto ay funded ng politiko. Hindi natin alam. Dapat silipin yan. Dapat silipin yan ng ating gobyerno. Baka nga naman, kasi yung mga ganitong estilo, meron nga doon sa balita, sinabi na dumating yung mga armas dito sa kanila, sa kampo daw nila, nung bago mag-eleksyon. So meaning, talagang ginagamitan nila yung eleksyon ng armas. Kasi garating talaga before the election. Tas buo yan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kaya sabi ko nga, ito dapat ang silipin ng anti-terror council, 'di ba? Sana kaysa pag-inita ng isang politiko dahil nakatunggali lamang nung last election. Yun nga. Isipin niyo yun Wala kang makikitang private army doon. Wala kang nakikitang ganun. Tapos, yung mga ebidensya pang baril, dismiss yung case. So, ibig sabihin nun, talagang itinanim. Diba? So, ewan ko. Sana naman, ito talaga ang tignan ng ating gobyerno. Kasi hindi ho ito pangkaraniwan. Itong nangyayari dito sa hindi ho pangkaraniwan.
At sana tingnan din ng gobyerno yung iba pang mga lugar. Kasi baka mamaya magulat na lang tayo, grabe na ho ang mga warlord sa mga probinsya eh. Di ba ho? Kasi alam naman po natin, alam nyo, ito ay malungkot na katotohanan sa bansang Pilipinas. Malungkot na katotohanan po ito. Ang kapulisan natin ay kulang. Sabi nga yung ratio ng pulis at dami ng mga Pilipino kulang na kulang. At the same time, hindi mo naman pwedeng gamitin ang sundalo unless there is rebellion, there is something. Kaya nga alam mo, yan eh. Sa tingin ko kailangan medyo amendahan ng ating batas. Kasi magtataka ka, bakit di na lang gamitan ng mga sundalo, bla bla bla. Hindi ho pwede. Pag ginamitan mo ng sundalo yan, tas dinala mo sa korte, bakit may sundalo? Kailangan ma-justify mo yun. So, kailangan pulis pa din. The military can only assist. Okay? Kaya nga pansin niyo yung military, ang focus nila yung mga NPA, kasi yun, rebellion na yun eh. Pero yung mga regular crime, hindi yun nila pwedeng anuhin. So, kulang-kulang ho talaga ang ating PNP. Sana yung mga ganito alam yun, ma-amend sa law na pag may mga ganito ng grupo pwede nang gamitin. Although ngayon nakadeploy naman yung mga sundalo rin dyan sa lugar, pero ang parang ang dating is they only assist sa mga kapulisan natin, di ba? Na although magaling naman ang mga kapulisan natin, lalo na yung mga train, mga SWAT, mga SAF, mga talagang okay yan. Kaya lang isipin mo, paano sila nakabuo ng ganyan? Ayan na, mother. Bakbakan na ba? Delight lang tayo ngayon, Friday ni. Dapat medyo good vibes na lang tayo. Oo. Syempre, hindi, pag-usapan lang natin mga bossing yung isang balita patungkol dun sa mga yung pag-dismiss daw nag-angkas ba yun? Nag-angkas. Sorry naman. Oo, kala ko malandi dahil iba-iba yung naghahatid. Yung pala, angkas pala yun. Jolly Wilder, how are you? Abby Queen. What's new? Kay Bantag and Tebes. Hindi natin alam eh. Gina Benbiahe, magandang gabi sa iyo. Ayun na nga. So, ito yung napakagandang isang magandang balita kasi ipapakita ko lang. Ayan. I-present lang natin para lang makita ninyo. Window. Ayan mga bossing, tingnan nyo maigi. Ayan. Palakpakan natin mga bossing kasi meron tayong na-receive sa ating chat. May nagpadala pero hindi si Atty. Topacio. Nakalagay kasi dyan Topacio Law Office, pero isa sa mga kaibigan nating vlogger ang nagpadala nito sa atin. Ayan. So ang system mga bossing hindi ba noong mayroong illegal possession of firearms na isinampa ang kapulisan kay dating Congressman Arnie Teves. Okay, so ito pong September 28, 2023 ay natanggap na po ng law office ni Atty. Topacio itong galing sa DOJ na resolusyon. According dyan sa resolusyon niya, pinakita ko lang yung unang pahina. Pero ito yung pangalawang pahina mga bossing. Wait only, I will show you. Yung pangalawang pahina, yung dulong-dulo na lang yung ipakita natin dahil hindi naman tayo eksperto sa pagbabasa ng batas. Pero ito yung sinasabi dyan. Na-receive po yesterday yung resolution. Ayan po ang resolution. Sinasabi po dito, wherefore the undersigned respectfully recommends that una, yung attached information for illegal possession of firearms
under Section 28 Republic Act number 10591 against respondent Jose Palo Gimarangan be approved and the complaint against respondent Arnulfo Teves Jr. be dismissed without prejudice. So ordered. So City of Manila, August 8, 2023. Natanggap po ng opisina ni Topacio according dun sa stamp. Natanggap po yan ng September 28, more than 1 month. So parang that's 1.5 months bago nila natanggap. But okay lang, better late than never. Ayan, so sa makikita ninyo, yung sinasabing mga nakitang mga kung ano-anong mga baril-baril, hindi lang natin alam kung ito ba yung doon sa kanyang bahay o ito ba sa may azucarera. Hindi lang natin sure. Pero ano po ito ay sa probable cause pa lang po ito Sa prosecutor pa lang po ito. So hindi po nila nahanapan ng probable cause dahil 'di ba noon pa naman may umuugong-ugong na dismiss naman na yan noon pa gawa ng or madi-dismiss yan kasi nga naman wala naman dun si Teves Kasi nga yun nga yung sinasabi natin, illegal possession. So you are possessing an illegal firearm or undocumented firearm. So pag sinabing possession, nasa posisyon mo, nasa iyo. Halimbawa, nandoon ka sa bahay na yun tapos nahuli yun dun sa loob ng bahay, therefore sangkot ka doon. Nasa kotse mo, nasa trunk, illegal possession yan. Hawak-hawak mo, naglalakad ka sa mall, illegal possession yan. Pero kung nahuli doon sa bahay mo, tapos ikaw nasa Amerika, malabong-malabo yata talaga yan. Ayan, so dito mo malalaman na sa Pilipinas, wala pong illegal na baril. Wala pong illegal na mga baril yung terorista. So hindi ba usually mantakin mo ang galing ng terorista sa Pilipinas yung terorista sa Pilipinas, mga bossing, legal yung mga baril niya. Saka naman makakita ng teroristang ganyan. Samantalang yung mga terorista sa ibang bansa, walang habas na nagpapasabog ng kung ano-ano yun. Madamay, bata, matanda, girl, boy, bakla, tomboy. Pero dito sa Pilipinas, dito ka lang makakita na tagged as terrorist. Pero dismiss yung illegal possession of firearm. So sabi nga hindi nagtutugma, hindi yata nagtutugma yung mga bagay-bagay ngayon. Pero hindi, pero ito lang nagpapakita na somewhat may pag-asa pa tayo sa DOJ. Kasi bagamat ito ay under ng pamumuno, yung mga nag-deliberate diyan, yung mga prosecutors na humawak ng reklamo na yan ay under ni DOJ Secretary Remulla, na-dismiss ba? Magaling. Napakahusay. Isang magandang balita yan, pero isa lang po yan dun sa mga napakaraming patong-patong na inireklamo sa kanya. Pero there's still, sabi nga nila, somewhat there's still, light at the end of the tunnel. Ayan kaya magandang hindi ko talaga makita ang live mo. Kanina pa ako naghahanap, bakit? Loko-loko yan YouTube Ewan ko nga to YouTube, anong ginagawa sa atin? Kaya hindi din nag-views yung iba kong mga ina-upload na mga videos kasi laging limited Ibig sabihin limited, dun lang sa mga subscribers ko nakikita yung ating mga videos, dun sa iba hindi. Kaya make sure mga boss na pag nanood po kayo ng mga videos ni Boss Dada sa YouTube, i-share nyo naman kasi nga ewan ko dito kay YouTube ano bang ginagawa sa atin nito. Panipot na magandang gabi po sa'yo. Laging limited yung ating ina-upload, hindi ko maintindihan. Kaya yan si Abby Queen nagbigay na ng pangkape. Maraming salamat sa maagang pamasko. Mabuhay ka, happy Friday, Abby Queen. May you have a restful weekend ahead of you. At dahil dyan, napahigop ako ng tsaa.
Tonight's performance will start momentarily.